Siguradong bibilib ka sa Lakers big man na ito, pinakamataas ang shooting sa Lakers, tinalo pa si Anthony Davis. Pero bago yan, Jordan Poole sinabing secured na daw ang kanyang legacy matapos magkampiyon sa Warriors. Matapos nga pong exit ni Jordan Poole sa GSW, hindi pa rin nga po ito tinatantanan ng kanyang mga hater. Ganun pa man, hindi nga po nawawala ng kumpiyansa sa kanyang abilidad ang nasabing shooting guard. Sa katunayan, sinabi nga po ni Poole sa isang interview na naset na daw ang kanyang basketball legacy matapos na magkampiyon sa GSW. Maraming NBA fans na nag-react sa sinabing ito ni Poole. May nagsabi na mukhang hindi daw naiintindihan ni Poole ang pagkakaiba ng basketball legacy at financial stability. Ganun pa man, panalo pa rin daw sa buhay si Jordan Poole. May nagkomento naman na championship ring plus max contract set for life. May isa naman nagsabi na bigyan pa daw ng ilang taon si Jordan Poole para mag-mature, na sana daw ay mangyari dahil malaki daw ang potensyal ng nasabing shooting guard. Sa ngayon, 24 pa nga lang po si Poole at marami pa rin itong may i-improve sa kanyang laro. Pero tinataglay na nga po ng nasabing guard ang excellent shooting stroke at ball handling skill, kaya malaki talaga ang may tutulong nito sa opensa ng Washington Wizards. Anong masasabi nyo sa naging pahayag ni Jordan Poole, mga brother? Samantalang Lakers big man na si Jackson Hayes, pinakamataas ang shooting sa naging preseason game ng Lakers. Isa sa bagong player ng Lakers ngayong darating na season ng big man mula Pelicans sa si Jackson Hayes. Nagsign nga po ito ng 2 years, $4 million para sa nasabing team. Expected nga po ng mga Lakers fans na gagawing primary center si Hayes at ibabalik na si Davis bilang power forward position. Pero sa ngayon, hindi pa nga po ito ang planong gawin ni Coach Ham matapos na i-reveal niyang si Davis pa rin ang gagawin niyang starting center sa opening night ng regular season kontra Denver Nuggets. Sa 6 preseason games na inilaro ng Lakers, nagtala nga po si Jackson Hayes ng 5.8 points, 3.8 rebounds at 1.7 assists, shooting 86.7% sa field. Pinakamataas na shooting percentage para sa Lakers, playing 16.1 minutes per game. Ang kagandahan nga rin po sa laro ng batang big man, ito ay aggressive at may energy ito kung maglaro at marunong din itong pumasa. Ang kahinaan lang sa laro ni Hayes ang kanyang shooting sa free throw dahil may 56% shooting lang ito sa free throw line. Pero kung ikukumpara natin ang laro ni Wood kay Hayes, di hamak na mas solid ang laro ni Jackson Hayes. Nag-average nga lang po si Wood ng 7.7 points, 5.2 rebounds at 0.7 assists per game, pero bagsak naman ang kanyang shooting na may 41.9% sa field, playing 18.8 minutes per game. Hindi naman sila nagkakalayo ng free throw percentage ni Hayes dahil may 57% shooting naman si Wood sa free throw line. Dapat na nga bang gawing primary center si Jackson Hayes, mga brother, para maiwasang may injury ni Anthony Davis?